Winter. Bro Joey, sige, magsalita ka lang at batiin mo yung mga kapatid na nanonood sa buong mundo. Abang CR ako. Puputok na yung sige po. Magandang hapon po sa lahat ng mga ka-Exiters. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid? At dalangin ko po na lahat po tayo sana nasa mabuting kalagayan, lalong-lalo na po ating mga pamilya. Katulad ko na ako po narito po ako sa ibang bansa kaya medyo nag-iisa po ako kaya yan, tiis-tiis, may awa naman ng Diyos. At ako po ay nakapag-exit noong February para po sa mga hindi nakakaalam. Ako po ay nag-exit dahil sa hindi makatarungan. Hindi makatarungan no? Hindi, sa totoo lang naman po. No? Kasi kaya po ako nag-exit dahil ako po naman ay walang alam doon sa area Hindi ko po alam yun Ako po ay naanib dyan dahil sa aral. Umalis po ako dahil din sa aral. Kasi utos naman po sa atin yan, di ba? Pag ang mangaral, hindi mo matanong, hindi mo man makausap, hindi sa totoo yan. Ako naman po gusto ko lang magtanong nung tinuturo niya. Hindi naman po, naman po sa pari ko itanong yung mga naririnig ko sa kanya na turo ni Daniel Rason na sinasabi niya yung tungkol ba dun sa debating walang kibuan. Yun. Tapos number 1, yung pong nagprosesyon siya ng rebulto niya. Di ba bawal po sa atin yun. Yun lang naman po ang gusto kong itanong sa kanya. Kaya lang, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon dahil yung pong manggagawa ditong si Ruel Santos. Dito sa Paris. Yun po ang dahilan na siya po ang kausap ko. Agad-agad po akong nilak. Akala ko nga po nun, nung oras na yun, umalis yung kaluluwa ko sa katawan ko. Siyempre, ganun po naman tayo, di ba? Doon po tayo naniniwala sa iglesia na yun ang totoo. Pero sa awat tulong po ng Diyos, nandyan si Brad Badong, saka ibang mga Exiters. Ngayon, lumayas po ako dyan. At sa totoo lang mga kapatid, doon po sa mga hindi pa nakakapag-exit o nagdadalawang isip, mas masarap po ang wala sa kanlungan ni Daniel Rason. Maniwala po kayo sa akin, tayo naman po hindi umalis sa iglesia ng Diyos. Umalis lang po tayo sa iglesia ni Daniel Rason. Pero ganun pa man, siyempre, meron po tayong kanya-kanyang dahilan ng pag-exit, meron po tayong kanya-kanyang katwiran, at hindi po naman lahat ng exiters ay pare-parehas. Ganun pa man, siyempre, lahat po ng exiters, iginagalang ko ang kanilang mga desisyon. Natutunan naman po natin yun igalang mo ang lahat ng tao. Basta't sa aral, hindi po ako nakakalimot, mga kapatid. Sa awat tulong ng Diyos, kahit ako nag-iisa rito, malungkot. Nililibang ko lang ang sarili ko. Lalo ngayon pagka po kasi ganitong winter, alam nyo, parang ang lungkot-lungkot. Opo, malungkot. Nakakaano, actually, yung winter, meron siyang epekto sa emotion. Opo, totoo yan. Parang, kamukha kayo anong oras lang tignan nyo. Parang magagabi na, anong oras lang Alas 4. Mas madilim dito, Brad Joey. Mas madilim na dito. Opo, saka umuulan na ng snow dito. Hindi naman grabe, pero umuulan na po ng snow. Nung makalawa, umuulan ng snow, gusto ko sanang lumabas, kaya lang tinamad ako dahil alas 12. Alas 12 ng gabi. Kayo naman, Brad, kamusta pala kayo? Okay naman po, awa ng Panginoon. Kayo po, kumusta po? Ano po yung kasi ang pinapanira nila, ayan, mga demonyo na yung mga nag-exit. Wala nang Diyos siya sa buhay. Nagbababoy na yung mga yan. Parang baligtad, Brad Opo. Parang baligtad, Brad, kasi para sa akin lahat ng nag-exit, ako hindi ko na ibibigay yung iba, sarili ko na lang. Pag nag-exit ka, mag-iingat ka sa sarili mo
Oo, lalo kang lalapit sa Diyos. Kaya yun nga po ang gusto kong sabihin kanina sa mga sana, pagka umalis kayo diyan sa iglesia ni Bonjing, lalo kayo mapapalapit sa tunay na Diyos. Lalo niyo siya makikilala sa pamamagitan ng pakikitungo sa kapwa. Kasi hindi mo naman makakausap ang Diyos eh. Correct. Pero sa dami ng makakausap mong mga hindi mo naman kakilalang tao, may doon mapapatunayan mo sa sarili mo na lalo kang magiging malawak ang pangunawa. Actually, Brad Joey Gregorio, susundan ko lang po yung sinabi po ninyo na lalo kang mapapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagrespeto mo, pagbibigay mo ng awa, pagpapakita mo ng pag-ibig sa iyong kapwa-tao. Kasi yun yung sinabi ng Panginoong Jesucristo eh. Nagtanong yung mga apostol, Panginoon, alin baga ang dakila, pinakadakila sa kautusan? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang pinakadakila sa kautusan ay ito: ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at pagkatulad ay ito. Yung palang pinakadakila at pangunang utos, meron siyang katulad. At yung katulad nun, sabi ng Panginoong Jesucristo, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Paano mo iibigin ng Diyos na hindi mo nakikita, samantalang itong kapwa-tao mo na nakikita mo, hindi mo iniibig? Nga po. Kaya po baligtad baligtad eh, dahil ang tingin na sa atin, mga demonyo, pero tayo, ang tingin ko sa kanila, lalo sa mga kapatid na dati kong kakilala, hanggang ngayon, mahal ko pa rin sila eh. Yung nalulungkot lang ako. Siyempre, may mga namblock sa akin na talaga namang ang turing ko sa kanila higit pa sa kapatid na sa laman. Pero binilak ako. Ganun pa man, sa puso ko, sa buong kaluluwa ko, mahal ko pa rin sila. Hindi lang nila tayo nauunawa. Totoo po yan, Brad Joey Gregorio. Tayong mga editor, karamihan, hindi naman po lahat ha. We cannot speak on behalf of other people, pero majority ng mga exitor, personally, ako po, masasabi kong mahal ko yung mga kapatid hanggang ngayon. Actually nga, sabi ko nga, until now, naaawa ako sa magulang ni Daniel Rason. Kasi matanda na sila eh. Oo nga po, totoo brother. Sa totoo lang po brother. Ako kahit na, siyempre, basta't ako po kasi yung natutunan nating pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, sa awa tulong po ng Diyos, Brad. Magmula nang umalig po ako sa iglesia, yan po ang hindi ko inaalis sa puso ko. Yan po. Totoo po yan. Kasi pagka inibig mo yung kaaway mo, sino pa hindi mo iibigin? Kaaway mo nga, namamahal mo. Sino pa mo kaya kung ang kaaway mo? Kaya lang, on the contrary po, Brad Joey Gregorio, kung ang sarili mo mismo, kaya mong lokohin, sino pang hindi mo kayang lokohin? Sabagay. Totoo po yan. Opo. Ako naman po, Brad, sa totoo lang, no? Yung ginagawa ni Daniel Rason, sa totoo lang, hindi ko siya matawag na kapatid kasi marami siya nalolokong kapatid eh. Pagbabayaran niya po yan sa Diyos. Ay, opo, totoo po yun. Pagbabayaran niya po yan. Kaya lang, yung mga naloloko niyang mga kapatid, kamukha niyong sa kalokal ko dati, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Mahal na mahal ko yung kapatid na yun eh. Matanda na yun. Kaya lang, nung malaman niya na may-exit ako, naku, halos yung payata ako. Pero ngayon, hanggang ngayon, no, siya naloloko kasi eh. Kasi wala na sa aral ang pinagkagagawa ni Daniel Rason, pero sila nakikinig pa rin sa kanya, dilulo pa rin. Kaya ano magagawa natin? Di sabi nga, idalangin mo na lang ang magagawa mo. Yun ang the best mong magagawa. Kaya ako, lalo na yung isang kapatid na comment sa mga pinopost kong about kay Brad Daniel Rason. Mahal ko yun, Brad. Sa totoo lang. Yung kapatid na yun. Mahal ko yung kapatid na yun. Kaya kahit anong comment niya, hindi ko siya pinapatulan, dinadalangin ko na lang na sana isang araw
yung kino-comment ko, hindi naman ako naninira. Hindi naman ako naninira sa mga nire-repost ko. Totoo naman. Sana magising siya. Pero mahal na mahal ko. Sa Jay nagsisimula pa nga. Ayun. Actually, nararamdaman ko po yung sinasabi po ninyo na mahal mo sila. Mahal natin yung mga kapatid. Opo. Nung nalaman niya nag-exit kayo, halos isumpa kayo. Yun kasi yung natural instinct. Pero kung bubuksan lang nila yung kanilang kaisipan, hindi mo isusumpa yung kapatid eh. Sila po kasi ganun eh. Wala tayong magagawa. Ang alam nila, kapag umalis sa iglesia ni Bonjing, sa demonyo na. Ayun, iglesia ni Bonjing. Pero yung totoong iglesia na nasa Biblia. Hindi po. Ako nga po na. Hindi. Kasi sino po? Wala naman. Unang-una, Brad, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Correct. Ang kamatay. Wala makapaghihiwalay. Malibang ihiwalay mo sarili mo. Exactly. Makahiwalay ko. Pero walang sino man na makapaghihiwalay sa atin, maging kamatayan nga, taba, kagutom. Ano ba si Kristo? Yan ang iglesia natin eh. Di po ba? At saka kaya yung sinasabi nila na humiwalay tayo, nako. Kaya lang, hindi naman po natin yun maipipilit sa kanila. Kumbaga, na ano na sila. Sino po ba ang may unawa? Kung sino yung may unawa, tayo magtitiis. At saka po yung yung sa kanila po is just a claim na bahagi sila nung katawan. Opo. Kasi yun po ang natanim sa kanila noon. Kamukha noon, brother, nung ako ngayon umalis dyan, akala ko nga, sabi ko, humiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko. Pareho tayo sa naman. Kaya, pero na-realize ko, nung tayo magkausap sa kauna-unahang pagkakataon na nagkausap tayo ng Brad, naisip pa, hindi naman ako umalis sa iglesia ng Diyos ha. Kay iglesia ni Bonding ako umalis. Hindi sa ayun, di naliwanagan na. Kung maliliwanagan lang po ng ibang tao, ng mga kapatid, na yung mga nangyayari dyan, hindi na sa totoo at wala na sa aral, nako, dalangin ko na lang po, sana magising sila, Brad. Opo. Actually, Brad Joey Gregorio, yung totoong iglesia na pinangasiwaan ng mga apostol, merong mga nag-exit din doon pero hindi nila meron. Nasa Biblia po yun apostol. Sabi nga ni Apostol San Pablo, pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat nga po, brother, no? Kaya mahigit na pinaginawa ko, hindi lang si Bonjing, hindi lang si Soriano, buong sambahayan ni Soriano at ni Bonjing ang lalo po kayo, brother. Kaya nga po nakakalungkot yung ginawa nila sa inyo, lalo na ni Bonjing. Sipin nyo, pati paa niyang mabawi masabi mo. Grabe. Ganun ko minahal, Brad Joey Gregorio. Ganun ko minahal yung kilala ko sugo. Biro mo kahit mabaho yung paa, is kung masaigin. Ako, nagmamasahe din ako, Brad. Kaya lang, pagka ganun mabaho, siguro baka hindi ko matiis. Kasi yun po yung nagagawa ng pananampalataya. Sa bagay, totoo po yan, brother. Totoo po yan. At teka pala, Brad, isa-shoutout ko si Brad Tembong Tumbong. Mukhang may... So, paano kapatid na yun Brad? Mukhang may sakit po si Brad, Tembong. Naku, sana pagalingin siya kaagad. Nakita ko. At saka si Sis Popot Manimbo. Sis Myra din. Sis Myra, shout out. At hindi nyo ako sinashout out. Sis Myra, hindi ako sinashout out niyan eh. Sa susunod, Sis Myra, i-shout out na ako ha. Ayan yung mga exiter. Malawak ang pangunawa sa mga kapatid at sa kapwa-tao. Opo naman, brother.
Meron nga akong kapatid na kausap na Exeter sa LA. Kagabi kausap ko siya, ka-video call ko. Sabi niya, mas masarap ang buhay ng isang Exeter kasi malaya ka, hindi ka judgmental. Kung alam lang nila. Unawa mo sa kapwa-tao. Totoo po. Kung alam lang ng mga nandiyan sa MCG, sa iglesia ni Bonjing, na napakasarap na wala sa piling ni Bonjing, nako, malalaman nila. Ako nga po, sa totoo lang talagang iba yung pakiramdam ko ngayon na nawala ako sa iglesia ni Bonjing. Naging mas malawak ang kasi dati pagka yung halimbawa lang po ito, pag iglesia ni Cristo o ibang relihiyon, tingin natin hindi sila maliligtas Correct. Ngayon, hindi po ganun ang naging pananaw ko. Totoo po yan. Kahit ka iglesia ni Cristo, kahit ka Muslim, kahit na ano ka pa, basta't gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, maliligtas ka. Noon, sa pananaw ko, walang kabuluhan yung ginagawa ng kabutihan ng ibang tao. Siyempre, nang tinanim sa atin, di po ba? Ngayon, mas lumawak. Brad Joey Gregorio, ang nakasulat sa Biblia, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Opo. Ang awa ay lumuluwalhati sa araw ng paghuhukom. Mercy justified in judgment day. Kaya po sa totoo lang, brother, kung malalaman lamang ng mga ibang nandiyan. Kasi naniniwala ako maraming gustong umexit dyan Natatakot lamang sila, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Yun po kasi ang talagang instinct ng mga nandiyan tao. Tignan nyo, pag lumabas ka, saan ka pupunta? Ibig sabihin, hindi nila alam kung saan sila pupunta kung gusto man nila lumabas. Isa lang naman ang pupunta. Saan mo tayo pupunta? Hindi kay Kristo. Kay Kristo. Siya nga ang daan di po ba? Kasi binababoy na nila si Kristo dyan sa at saka matagal na pala nilang binababoy si Kristo, hindi lang natin alam. Kaya totoo na nasa Biblia sa unang 1:4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Opo. Test the spirit if they are of God. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Marami pala talagang nagsilitaw ng mga bulaang propeta. Kagaya niya si Daniel Rason. Opo. Kung nagpapakilala ka, nagbibigay ka ng mga tulong, ang nakalagay sa box, love kuya. Hindi ka dapat love MCGI. At saka pati po yung asawa niya, ano ba ano ba nagawa ni, ako sa totoo lang nakakaramdam ako ng awa dun sa asawa ni Daniel Rason. Opo, kasi bakit ako nakakaramdam ng awa sa kanya? Kasi wala siyang kaalam-alam sa mga pinaggagawa niya na nakakapagpahamak siya ng mga tao. Nakakapagpahamak sila mag-asawa, kasama yung asawa niya. Ngayon, ito naman babae, ano ba malay nito? Siyempre, kay Daniel yun. Kung si Daniel man ay under ni Lengleng, kasalanan pa rin ni Daniel yun. Siya lalaki. Siya yung lalaki. Opo, siya ang magdadala, hindi siya ang dadalhin. Di po ba? Ngayon, itong babae, siyempre babae yan. Unang-una, ang babae nga, sabi nga, madaling madala ang babae kahit na saan bagay. Ako, ipinagpapasa Diyos ko na lang po lahat. Sa totoo lang, brother, ipinagpapasa Diyos ko na lang po lahat talaga. Kasi pag ang tiwala mo, nasa Kanya, nasa Diyos, mas kinalalo ako sa sarili ko dito. Lahat po, hihiga ako, maglalakad ako, hindi mo alam ang mangyayari Kaya lahat-lahat po, sa totoo lang, ipinagpapasa Diyos ko. Pero isa lang ang hiling ko. Sana, bago ako kuhanin, sana gusto ko munang makita yung mga apo ko. Nang magkakasama kami. Oo. Kasi plano ko na po umuwi. Plano nyo na po mag for good? Kasi Brad, matanda na rin ako Ilang taon na ako, 62 na ako. At let's say, halimbawa, loobin mabuhay ako ng 65 o 70, 7 taon na pinakamatagal. Palagi ko, hindi naman masasabing kalayawan yung mag-pleasure ka ng 7 taon o 5 taon. Kapiling ang mga anak or mga apo.
Yun na lang ang pangarap ko sa buhay. Kapag itong alaga ko, brothers, niloob, pagpahingahin na ng Diyos, uuwi na ako sa atin sa Pilipinas. Uuwi na ako. At matagal na rin ako dito. Saka alam mo kasi, Brad, nakapag-abroad ako, matanda na kasi ako eh. At saka Brad Joey, maganda nga po ngayon kasi hindi na po kayo naghahabol sa mga target. Wala na po target. So na po yun para sa inyong pamilya at para sa sarili ninyo at para sa inyong future pag nag-retire po kayo. Kasi biruin mo, pati yung mga retirement benefit ng mga kapatid, ina-anticipate na ng mga hinayupak na KNP na kinukumbinsi nilang mga pobreng mga kapatid na ibigay sa kanila, i-commit sa kanila. Oo nga po, brother. Nakakaawa ang mga kapatid. Nakakaawa sila sa totoo lang. Kung malalaman lang nila kung gaano kasaya ang mga sa bagay may kanya-kanya tayong dahilan na nag-exit eh. Pero karamihan sa nag-exit, alam ko magkakaisang diwa tayo, magkakaisang puso tayo. Pero alam ko kasi may mga nag-exit na hindi na naniniwala sa Diyos. Meron namang kamukha ko, agnostic ako, Brad. Parang pares tayo, naghahanap muna ako ng totoong reliyon. O maaaring hindi na ako magrelihiyon na makikipag-ugnayan na lang ako sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng gawa, pakikitungo sa kapwa. Kasi hindi mo naman siya makakausap, di ba, Brad? Ngayon, sa pamamagitan ng gawa mo, sabi nga, hatulang ka. O, pag gumawa ka ng masama, hindi ko naman sinabing nagkakasala, lalo ako, makasalanan akong tao. Brad Joey, at sundan ko lang yung sinabi mo. Maganda yung sinabi mo na ayoko na makipag-religion sa mga gawa ng tao. Yes, kasi ganito po yun. Meron ako napakinggan kahapon sa Post and Ponder. Sabi nung isang kapatid doon na nagsalita, si Brad Jigs yata ang nagsabi nun. Sabi niya ganyan, ganun pala ang magulang, no? Kahit na matagal mo silang na-disregard, binaliwala, isang mo lang yung hindi mo kailangang magsalita ng sorry. Nung binalikan ko yung mga magulang ko, sabi niyang ganyan, wala silang sinabi. Ang sinabi lang sa akin, kumain ka na ba? Totoo yan, brother. Sabi ko nga, totoo yan. What more of God? Opo, kasi ako nararamdaman ko po yun sa mga anak ko. Nararamdaman ko po yun sa mga anak ko. Sabi ko sa mga anak ko, mga anak, matanda na ako. Mag-ipong kayo para sa future nyo. Siyempre, ang mga anak naman natin, kung mga bata pa, dalilibang yan, hindi nakapag-ipon, pagdating ng time, tay, hindi mo kayang tiisin. Ang Diyos pa. Correct. Meron pong nakasulat sa Biblia yung the parable of the prodigal son. Minali ni Soriano yun eh. Ang lumabas doon, Brad, tanda ko yun. Ang lumabas na sinabi sa bibig ni Brad Eli noon, ganito, ang prodigal doon, hindi yung anak. Yung ama ang prodigal. Oo. Diba? Ang gustong ipalabas, ang gustong ipunto ng Panginoong Hesus doon, kahit gaano ka nagkamali, kinalimutan mo yung magulang. Pagka lumapit ka, nagbalik ka sa poder ng iyong magulang, magpipiesta pa yon. Ganun ang Diyos. Totoo po, brother. Kasi yun ang naging paniwala ko rin noon, Brad. Yung ang prodigal ay yung tatay. At syempre, kung siya ang tagapangaral natin, no? Ako naman, naisip ko, oo nga, no? Kung ikaw ang ama, hindi mo bibigyan ng ikasasama ang anak mo. Alam mo, ikasasama, bakit mo ibibigay? Bakit hiningan mo ng kayamanan? Pero ang ama po pala talaga mapagmahal. Mapagmahal, lalo na po kayo. Alam niyo po, dahil magulang po kayo tatay. Opo, talaga mapagmahal. Totoo po yan. Kaya, brother, narito yung nurse ng madam ko, gigisingin ko na. Babay muna. Brad Ronnie Keypoint, hello! Yeah. Sige pa, brother, ha? Sige, salamat. Salamat sa Diyos. Pero makikinig pa rin po ako. Out lang po muna ako. Sige po, brother. Sige po. Sige po, salamat sa Diyos, Brad. Hello, mga kapatid. Babay pa, mga kapatid. Sige po. Ayan, si Brother Joey Gregorio, nasa po siya? Nasa Paris, France. Ang ganda nung punto ni Brad Joey Gregorio na sinabi.
Ayun, naalala ko tuloy yung isang punto sa isa sa mga punto ng isa sa mga host sa Post and Ponder kahapon. Sabi niya, ganun pala ang magulang, kahit na matagal mo silang binaliwala, pagka nagparamdam ka sa kanila, binalikan mo sila, wala silang iba sasabihin. Walang maraming cheche-boreche. Ang tanong lang sa akin ng magulang ko, kumain ka na ba? Ganon din po ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos nga, makapangyarihan sa lahat eh. Nalalaman niya pati lihim na bahagi ng ating pagkatao. Ngayon, masisisi mo ba ang isang tao na ayaw niya nang makipag-congregate sa mga iglesyang tatag ng tao? Mga kapatid, ang ganda ng punto na sinabi niya ni Brad Joey Gregorio. Ako, sabi niya, I am considering myself as an agnostic. Hindi ako naniniwala sa mga religion na tatag ng tao. Ako po kasi ganyan na rin po, mga kapatid. Though, nag-o-observe ako sa mga religion, mga kapatid. Kasi ang nakalagay naman po sa Biblia, mga kapatid, ang ikalawang katulad ay ito: iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sundan po natin yung paniwala ni Daniel Rason. O granting na kayo ang totoong reliyon, pero hindi nyo naman iniibig ang inyong kapwa, lagpak din kayo sa kautusan. Diba? Sabi ng Biblia, ano kasing nakasulat doon? Kahit sinusunod mo karamihan sa kautusan, subalit natitisod ka sa isa, suwail ka rin sa ibang mga kautusan. Merong ganong talata sa Biblia, mga kapatid. Sabi niya ni Brother Sed Watashi, ang inaalala ko dyan, Brad Badong, pag namatay na si Daniel Rason, pag dumating na ang mahirap dyan, lalo sila magkakagulo kung sino ang maging leader nila. Yan at tagapagturo, mas lalong magkakagulo at magtatrayduran. Ang pong naka-line up na ahalili kay Daniel Rason, yung pong anak ni Don Capulong at Lisel Capulong, si Teban. Yun po. Sabi ni Brother Bong, musta po, Brad? Gandang araw po sa iyo. Sabi ni Sister Reyes Chris, isa po natin si Kristo. Nakakasunod na rin po tayo sa mga kautusan ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Sabi ni Brother Ronald Fabro, good evening mga kapatid. Sabi ni Brother Ronald Fabro, kung ayaw sana niya magpatanong, maglagay ng KNP na magpapatanong. Ang kapatid na Eli nagpapatanong at nasusulat naman yon na ang tagakita ay doon tayo magtatanong tungkol sa kautusan. Ayun, nakasulat po yon sa Hagay 2:11, magsipagtanong kayo tungkol sa mga bagay ng kautusan. Yun, utos po yun. Sabi ni Brad Frank Almazar, good day, watching from Cancun, Mexico. Sabi ni Brad Bong, kaya nga ako, ayaw kong sabihin na exiter ako. Kasi hindi ako nag-exit, sila ang umalis sa aral. Ayun. Sabi ni Brad Bong. Meron naman po tayong batayan dyan, Brad Bong. Kaya ako ginamit yung exiter. Nasa Apokalipsis 18:4. Sabi ng Biblia, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Ayan. Merong utos na pag-exit talaga. Nakasulat yun sa Apokalipsis 18:4. Pero nag-gets ko po yung punto mo, kapatid na Brad Pong. Sabi ni, ikalawang tagapangasiwa na po si Arlene. Yan. Sabi ni Brother Edwin Cabales, hello po mga kapatid. Sabi ni Brother Ronnie Kipo in the Rosario, Brad Joey, matibay pa po alaga mo, baka matagalan ka pa po diyan. Sabi ni Brad Bong, unang mag-exit dyan si Arlene.
pag nawala na siya. Oo. Totoo yan. Hindi pa ba kaya tapos si si Sister Popot Manimbo? Ayun po mga kapatid. Yan. Going back doon sa sinasabi ni Brad Joey Gregorio kanina. Mahirap po kasi mahirap nilang patunayan talaga na ang kaligtasan ay naka-confine lang sa kanila. Wala pong ganun sa Biblia na biro mo. Ang tagal-tagal biro mo ang tagal-tagal nang naisulat ang Biblia. Tapos mag-aangkin kayo samantalang napakaraming religious group na nag-aangkin din naman sa Biblia. Hindi lang naman ang MCGI. Mga kapatid, napakarami din ng aangkin na sila ang pagka lumabas ka sa samahan nila, maiimpyerno ka, sila ang katawan ni Kristo, etc. etc. So, Daniel Rason, claiming is, di ba lagi mo sinasabi, claiming is one thing, but proving is another thing. Mahirap mong patunayan yan. Unang-una, napakababoy mo. Pero saan ka nakakita na nagpapakilalang mangaral ng Diyos, mahilig pumatong? Pero sasakyan pa lang, pumapatong ka na. Hindi ka, kung meron kang delikadesa, Daniel Rason, ang ganda nung sabi ni Brad Joey Gregorio, nakita ko yung nakuha ko po yung punto po ninyo doon. Kahit mabaho yung paa ni Bonjing, ni Daniel Rason, minamasahe nyo. Ganun po kasi, yung pagka nabulag ka na ng pananampalataya mo, yung ang iba di po ba? Yung kay sino ba yung, nakalimutan ko yung yung isang leader ng isang kulto dyan sa Pilipinas, yung pinagpaliguan noong kanilang cult leader, iniinom ng mga miyembro. Daw yun, nagpapagaling. Ganun po kasi yung nagagawa ng faith, mga kapatid. Yan po ba paninira? Hindi po yun paninira, mga kapatid. Sabi ko nga, ganun ako kapanatiko. Sabi ni Sister Abby Camasosa, grabe kamag-anak ulit ang papalit. Yes, kaya nga sabi ni Brad Josel Malyari, bakit? Ito bang iglesia na to iglesia ng Soriano at Rason lang? Kaya ang magiging susunod na tagapangasiwa ay si Teban. Alam mo yan, Sis Marie Malyari, na member ng MMC, alam mo yan. Pinagalitan ka ng kuya mo na si Brad Josel Malyari nung sinabi mo yan na hindi ba ang papalit, ang susunod na tagapangasiwa ay si Penpen. Sabi ni Brad Nico Ronel, religion ngayon parang politiko, may dynasty, pamilya, pumapalit. Exactly. Sabi ni Sister Abby Camasosa, di ba nakakahalata ang KNP, kamag-anak ulit ang napupusuan nilang ilagay sa pwesto. Obvious na obvious kung paano i-promote yung bata. Grabe. Correct. Obvious na obvious, mga kapatid, na pinopromote nila yung bata. Sabi nga nung magulang niya, nakakabasa daw ng diwa yung anak nila. Naku naman, masyado kayong ganun yung ganun kasi yung magulang ni Daniel Rason So, itong magulang ni Teban, binibuild up nila yung kanilang anak at pinalalabas nila sa mga kapatid na yung anak nila ay nakakabasa ng diwa. Di ba? Kaya nga galit na galit kayo kay Sis Marita Carisma.
na head nurse ng royal family, na sabi ninyo, kaya ayaw ni Teban doon kasi meron siyang masamang espiritu. Naniniwala ba si Sis Marita doon? Hindi. Hindi siya naniniwala. Mga kapatid. Nasaan ba si ano? Si... Bene? Bene? Benissimo. Benissimo. Parlare in istituzione non grata. Mm-hmm. Yeah. Grazie. Meron dito, ano, matanda, makulit. Hinihintay ko si ano si Popot Manimbo eh. Sige po mga kapatid, mag-comment lang po kayo para mabasa po natin. Sabi ni Brother Sedwatashi, sino ba ang papalit daw kay Bonjing? Bro, pag natigok siya. Si Teban, yung anak ng kapatid niya na si Lisel Kapulong at ni Don Kapulong na KNP. Sabi ni Brad Bong, kaya siguro aral na ni Rason ang debating walang kibuan. Inihahanda nila sa papalit kay DSR para wala na usapan. Saan ka nakakita ng debate na hindi ka kumikibo? Pagka kumibo ka, talo ka. Walang ganun Mars. Pagka debate, ano yon, exchange of thoughts and insights. Kaya nga debate, para lumabas yung totoo, para lumabas yung katotohanan. Kasi maraming kasinungalingan dyan eh. So, ibig sabihin, paano mo mapapatunayan ngayon na totoo kayo kung di kayo makikipagdebate? Gagawa kayo ng mabuti? Naku, ang iglesia ninyo, hanggang lugaw lang kayo. Hanggang lugaw lang ang kaya ninyong ibigay. Pero maraming iglesia, biro mo, ang pinakamalawak na charitable institution, yung Iglesia Katolika. Pero bakit hindi natin alam? Kasi hindi nila ina-advertise. Naku naman. Ganyan rason. Yung pinapakain nyo lang lugaw. Itong Iglesia Katolika, kung tumulong yan, hindi lugaw, napaka-cheap nyo naman. Sabi ni Brad, ni Sis Abby Camasosa, Brad, anong say mo sa video ni DSR na nagbabalot ng MCGI Care? Love, Kuya. Halatang pakitang tao, parang mga politiko na merong return of investment, merong ROI silang tinitignan. Siyempre, kapag kadelulo ka, binigyan ka ni Daniel Rason. Napakatanga naman niya Ano bang ginawa niya doon? Pa tapik-tapik lang nung box. Nako naman, Daniel Rason, ginagawa mong tanga yung mga tao. Sabi ni Brother Sedwatashi, aray ko po, ang tanong dyan, tanggap ba na mga KNP yan? Nila Jaymal, Rodman at Sani Katan, yung batang yan. Ay, naku, magkakagulo yan. Malaking kaguluhan yan pag nagkataon. Dahil hindi papayag si Brad Josel Malyari na ang mga ngasiwang susunod ay pamilya nila. Hindi papayag yan. Ako. Sabi ni Brother Conrado Ramos, parang INCM din, na pamilya lang nila ang dapat namumuno, halatang di tunay na religion kay Bonjing.
in fairness to Catholic Church, mga kapatid, yung Catholic Church, hindi po yan iglesia ng pamilya. Hindi po yan family institution, mga kapatid. Yung Catholic Church, meron po silang ginagawang conclave. Yung mga College of Cardinals, dun po sila kumukuha ng magiging leader nila, Supreme Pontiff, mga kapatid. Hindi ko po pinopromote ang Catholic Church, ha. I am just stating the fact. Bakit? Ba't ko alam? Kasi I was once Catholic. I was once a member of the Catholic Church, the Roman Catholic Church, mga kapatid. Pakyatin natin si Mama Mary. Hintayin lang natin kung makaakyat si Mama Mary. Alam ko lang kung hindi siya busy ngayon. Ayan, si Mama Mary. Mama Mary. Mga balita. Ano, kumusta? Kakakain ko lang kasi. Galing ako sa baba. Yung cellphone ko nandito sa taas. Oo. Mag-ano lang ako. Maglilipat lang ako dahil yeah. Magcha-charge lang ako. Yan, kumusta? Itong pinsan mo, talagang abnormal. Abnormal naman talaga yun noong pa. Sinasabi niya, ang ililigtas daw ng Diyos yung katawan. Ang katawan daw ni Kristo, yung iglesia nila. Ano bang klaseng tao itong pinsan mo? Ano yun lahat ng mga kalayawan, lahat ginagawa nila, puro kamo kayo, mga abnormal. Sabi niya sa akin yun, sabi niya, lahat ng kalayawan sa mundo, alam daw niya. Siya na nga nagsabi, ha? Sinabi niya sa akin yun. May mga testigo. Ayan, si Ismayo Sunga. Hindi ba narinig mo yun nung sinabi niya sa akin na lahat ng kalayawan sa mundo alam niya? Bakit niya alam? Siyempre alam niya dahil nasa mundo siya ng mga din. Oo. So, kaya magandang meron tayong testigo na kamag-anak Pagka yung kamag-anak ay nagsalita, delikado kasi hindi nila pwedeng pasinungalingan Biruin mo, yung tatay mo pinasama ng tuluyan sa iglesia noon, na ang tatay mo daw binawi niya yung kanyang abuloy. Hindi naman pala totoo na binawi yung abuloy. Pera pala niya talaga yon. Siyempre, yun na lang. Mahilig naman kasi silang magpasama. Kunyari, pagka yung lumalabang ka sa kanila, ang papalabasin nila, masama ang diwa mo. Diba si Lolita Hison din? Ganon din ang ginawa? Oo. Kabaligtaran pala yung ito pa lang si Lolita Hison, yung maong doon niya Lolita Hison, merong inutang si Soriano. Ngayon, ang sinabi ni Lolita Hison, yung yumaong Lolita Hison,
pag magbabayad, yun yung gagawing allowance ng mga anak. Noong kukunin para maging allowance ng mga anak, ayun, doon na sila gumawa ng maraming istorya. Kasi marami kasi siyang pinapasusuhin din kaya gumagawa na lang siya ng way. Oo, talagang pagka marami kang sinususo. Maraming pasusuhin, kaya mga bonakid yung mga mga alaga niya. marami kang boy toy, marami kang babayaran. Marami kang pinapalamon. Ayan, kagaya niyan, si Edong Kalkal. Yung pangalawa niya yung lover. Nabubuking pa yung mga lovers. Lovers, andun na. Number 1 si Nips to Nips. The original. The original. Kaya pala galit na galit si Nips to Nips kay Edong Kalkal. Siyempre, inagawan siya ng trono. Inagawan siya ng trono. Baka magaling si Edong Kalkal. Kaya nga kalkal Kaya pala kalkal. Magaling kumalkal. Magaling maggitara. Ayun, di ba si Kalkal magaling mag-piano rin yan? Magaling tumipa ng nota. Siyempre nadali niya kaagad yung ito na naman kayong dalawang mahalay. Sasabihin mo dalawa kang hayop na yun. Pagka narinig pa nila si Sis Popot, naku, meron pang ang dami pa revelasyon ni Sis Popot. Siyempre nagagalit sila doon kasi nga napapahiya sila. Tapos sasabihin nila nag-iimbento tayo. Oo. Sabi nga ni Sis Popot, biro mo na rin, saan ka nakakita ng mga ngaral na sasabihin, ikaw, babae ka, napakalandi mo, inagawan mo pa ako ng kasama sa gawain. Inagawan mo ako ng lollipop. Lollipop. Kasi daw niluhuran ni Lisa Nguso si Edong Kalkal. Si Kare-Kare ang tawag nila doon. Kare-Kare Nguso. Alam mo naman sila, mahilig silang mamintas. Mahilig silang magbigay ng bansag. Kaya pagka sila binansagan, galit na galit. Kaya kagaya nun, biro mo, yung asawa mo, hindi ka nahihiya niya, ang asawa mo, maglilinis ng tubo, tubera. Agaw armas. Kaya si Bonjing agaw armas inagaw lang tong si Japayuki. Si Japayuki naman, kaya nagpaagaw. Siyempre, marami kang pera to si Bonjing tatanga-tanga pa. Di ba? Totoo naman, tatanga-tanga. Biruin mo parang si Herodes. Sinayawan nung anak ni Herodias. Magaling gumiling yung anak ni Herodias Nalibo ni Herodes. Kaya sabi ni Herodes, lahat ng gusto mo ibibigay ko. Sabi ni Herodias, hingin mo sa kanya ang ulo ni Juan Bautista. Kaya nga pinakakagiling-giling ni Japayuki Kaya ang hinihiling ngayon ni Arlene, ni Japayuki kay Daniel Rason, ibigay ang ulo ni Badong at ni Masyang. Tayo yung tinik sa lalamunan nila. Patayo-tayo. Dapat ka mo, di ba, tayo siya ng rebulto niya. Dapat itayo din niya rebuto. Rebulti. Rebuto.
Sinasamba nila yung mga malalaking ributo. kung sila ba ay nagtatalaga, di ba? Sumasamba para pampalakas. Ito nga si Arlene Rason noong nagpunta sila ng Melbourne. Nandun pa ako siguro that was 2 years ago or 3 years ago. Nadulas si Arlene Rason sa sa CR. Humampas yung mukha niya sa sahig. Yung ba'y nabalita? Ba't ko alam? Sinabi sa akin nung nanay ni Daniel Rason. Sabi niya napapahiya na sila. Oo, isinugod yun sa ospital noon nung nasa Australia sila. Yan ba anong tawag doon? Hindi ba palo ng Diyos yun? Kaya hindi nagkaanak. Iyan ang sumpa. Bakit magkakaanak pa? Inagaw na nga lang, magkakaanak pa. Sinasabi na nila, ikinakalat nila, di ba? Sinumpa ng tatay mo, kaya namatay. Sinumpa. Yung nangyari sa kanila, pala? Yung napangasawa niya, Japayuki, hindi ba yun yung karma niya? Yun yung sumpa niya. Yun yung pinaka nakakahiyang sumpa. Kasi, kung tutuusin, siya yung nakakahiya. Hindi alam ng mga miyembro ginagawa silang ginagago. Yung mayaman na nung araw na wala pa sila, nanghihiram lang sila ng sasakyang yung nanay magulang ni Randy Bacosa. Pinapahiram lang kayo sila ng sasakyan yan. Kahit nga kay Brad Gimboy Guillen. Di ba nanghihiram lang sila ng sasakyan doon? Ngayon, tain na lang si Brad Gimboy Guillen. Kinabangan na lahat nasip-sip na kumbaga sa linta, naubos na nila yung pakinabang, na wala talagang sila yung linta, ang sisip-sipin lahat. Sige nga. Ngayon, sumisip-sip sila ngayon sa pamilyang Medina. yung misyonaryong mag-anak dyan sa Bambang. Tsaka si Brad Pitt din. Yun, ang dami nilang hut-hut doon. Oo, madami silang nahutot. Si Brad Pitt ngayon, na lang, nagtitinda na lang ng vitamin C. Magtinda ka na rin kamo ng vitamin T. Tinda mo sa kanila. Tayo kamo ka ng rebulto. Rebuto. Kumustahin mo si Uncle Rolly tsaka si Uncle Ruben. Si Uncle Ruben magba-birthday yun Sino? Si Uncle Ruben magba-birthday. Kailan? Sa 27. Kasunod niya 28 yung sabat ni Bonjing. Sabat-sabat ka pa kamo Puro ka naman kamo ka Puro ka kamo ka buletsihan. Yan. Ito po si Mama Mary, si Myra Rason. Pinsang buo po ito ni Daniel Rason. Mga kapatid, para po sa kaalaman po ninyo ito po, anak po ni Uncle Philip Rason. Yung pong namayapang Uncle Philip na nagsabi na nahuli niya si Eli Soriano at saka si Dan Rason, yung tatay ni Daniel Rason, na nagli-lips to lips. Nagpopompyang. Nag-iiskrimahan. Ano sabi yung katarantaduhan ng dalawang yun? Kaya nga inutusan na nila si Uncle Rolly para hanapin ako. Baka matatakot ako sa kanila. Ay, wow. Ano ba yung sinasabi nila? Binabantaan ka na ba nila na ililigpit? Siyempre, gano'n na rin yun. Kaya nga, mahilig silang manakot. Pagka nagpatakot ka naman sa kanila, mahilig silang manakot Kahit sino naman na, sila mahilig sila talagang manakot.
Parang Pero yung kung ginawa kay takot ano. Diba ganyan din yung ginawa kay Alikabok? Oo, pero kung patatakot ka, sasabihin nun, nanahimik, takot. Syempre, hindi na tayo mapatahimik. Ibig sabihin, lalong tumatapang. Oo. Ganun lang yun. Bakit ka naman matatakot kung alam mo namang nasa panig ka ng katotohanan? Kaya nga, hindi ako matatakot. Sabi ko, matatakot ko dyan sa mga gagong yan para sila malipol na. Oo. Di sila marunong maawa sa kapatid. Tapos sila sasabihin nila, naiinggit lang tayo. Ay wow, naiinggit. Kaya natin kamong magpagal ng para sa natin. Kung ano man ang kaya natin yung pagpaguran. Hindi yung mangungulimbat lang kamo kayo ng di nila matanggap na yung life nila nanggaling naman talaga sa abuloy. Saan magagaling yun? Biruin mo napakaraming batikang mamamahayag. Napakaraming mga professional na mas professional, hindi naman professional yang si Daniel Rason na newscaster Biruin mo, pipitsugin ka lang namang newscaster na palipat-lipat ng TV station ng company. Nagkaroon ka ng property sa La Vista na ang halagay more or less 1 billion pesos. Sino ba ang nakatira sa sa La Vista? Mga kapatid, mga prominent people, mga prominent personalities ang nakatira sa La Vista subdivision, mga kapatid. Doon po nakatira yung pong dating Pangulo ng Pilipinas, si Gloria Macapagal Arroyo. Sino pang nakatira doon? Si Miriam Defensor Santiago. Sino pang nakatira doon na kilala? Marami, mga kapatid. Meron ding bahay doon ang mag-anak ni si Henry Siba o si Lucio Tan. Yun, basta napakarami. Itong si Bonjing, saan ba nakuha nila yung pera nila? Mga kapatid. Kasi gusto nila, sumasabay sila sa kung ano yung uso, yun ang nila. Kung ano nakikita nilang yung mga sikat, gusto nila, sikat din sila. Meron pa silang property sa Philinvest Quezon City sa tapat ng Sandigan Bayan. Dalawa po yung po nila doon, dalawa yung mansion po nila doon. Isa sa Doña Juliana at saka yung isa sa tabi, kapitbahay nila yung bahay ng Dex Battalion na bigay ni Vice Ganda. Tapos sa likod nung Doña Juliana Mansion sa loob ng Philinvest Quezon City na meron doon na maliit na townhouses Meron po sila, kung di ako nagkakamali, 10 townhouses, mga kapatid. Ba't ko alam? Doon ako na quarantine doon sa isang bahay doon sa isang townhouse. At saka pinalinis sa akin yung mga doon, mga bahay. Saan mo nakita yung mga collection na yung mga VHS? Mga porn. Kumustahin mo yung buhay pa ba yung mga nyorn nila, yung mga nyorn? Collector pala ito ng mga nyorn. Bata pa si Isabel. Bata pa si Isabel. Ang sugat ni Isabel. Galit na galit sila, nabubuking yung mga kahalaya nila. Tapos sasabihin nila, yung mga anyo pa ng masama, layuan na. Bakit sila lahat ng masama ginagawa nila? Biro mo, meron pa silang mga sex toys. Paano nga naman kung walang available na chupaing? Oo. Pamilya sila ng mga Biro mo, hindi ka ba nahihiya niyan, Daniel Rason? Yung anak mong junior, juniora pala, nilagyan patulog yung tapos sususpindihin siya, mo yung
circular. Dapat pala dyan, mabigyan ng pacifier ang mga yan eh. Yung sa bata. Oh. Mahilig chupon. Mahilig chumupon. Gusto nila laging may may nakasubo eh. mga batang kasi, mga bonakid. Oo. Batang may laban. Bonakid. Mga palaki ni Besche. Meron nga ako dito ibibigay ko doon sa aso eh. Ano? Ito nga chupon, itong yung aso, hindi ko nga mahuli eh. Sabi ko, uy, halika rito. Tuwing dala-dala ko naman itong chupon niya. Wala siya, tarantadong yun. Dapat ibigay mo yan doon sa pamangkin mo, kay Kulit. iba na yung sinususo nun, iba na. Hindi. Iba na. Bituin mo yung nilagyan niya ng nilagyan niya ng Viagra yung inumin nung isa sa mga alalay niya. Si Bert. Kasi nga gusto niya nang makatikim ng ampalaya. Sabi mo yung rebuto kamo ang anahin nyo. Rebuto. Tapos sasabihin niya ngayon na implying na sila yung iglesia nila, yun yung katawan ni Kristo. So, pagka nakaiwalay ka, wala kang kaligtasan. Yun yung tinuturo niya nung nakaraang pasalamat. Masyado siyang sa bagay. Pagka ang isang tao niloloko niya na yung kanyang sarili, pati sarili niya niloloko niya na. Sino pang hindi niya kayang lokohin? Kaya nga. Kasi nga si Bonjing napapahiya na lang, kaya ganun na nga nangyayari. Parang tinan mo, masyado siyang defensive. Uy, nandito si Brother Ace Abalos. Sabi niya, "Hi JR Badong." Masyadong defensive tong si Kangkong. I-shout out mo muna ito si Brad Ace Abalos. Shout out kay Ace Abalos. Kilala mo to, di ba? Parang hindi ko naman nakita yan. Kilala mo to. Member ng MMC to. Ano ka ba? Siguro. Kasama to kasama nito ni Manong. Kasi marami akong kilala. Hindi ko kilala yung pangalan. Yung sa mukha lang. O, kilala mo to. Payatot pa siya noon. Kaya siguro hindi ko nakilala. Nag-transform na pala. Oo, nag-transform niya. Ngayon, na siya? Chubby-chubby na siya. Hello po sa inyo. Nandito din si Dr. Cristina Arazas Fuentes, yung asawa ni Dr. Sumner Fuentes. Kaya galit na galit sa atin yan kasi nga napapahiya na sila ng todo-todo. Kaya ang gusto, takutin tayo. Tinatakot tayo yan. Lagay ganun lang tayo matatakot. Oo, ganun sa lagay basta na lang kami matatakot. Kaya nga sabi nung anak ko, sabi niya, maglubay na nga kayo. Ba't kami maglulubay nag-i-enjoy pa kaming mag-expose. kahit na akong mangyari, bakit? Makikita ba nila kami sa Pilipinas? Ang halimbawa umuwi ako. Ay, naku, di nyo ako makikita. Huwag ka nang uuwi ng Pilipinas kasi marami silang connection dyan sa NAIA, sa airport. Baka gusto mong maging Ninoy the Second.
Babarilin pala ako. O babariling ka pala. Kaya nga eh. Sabi ko pa naman, uuwi mo na nga ako. Mas mainam nga yun yung makita ko sa Pinas eh. Para nga malaman niya kung malaman din ng mga miyembro kung gaano kasama itong sina Bonjing. Eh, hindi mo na malalaman yon kasi isa ka ng malamig na bangkay. Naku, basta, bahala na si Batman. Kung sa halimbawa man na kayo umuwi, na eh, malalaman at malalaman nila kung umuwi ako. Oo. Mayroon silang intel. Sila pa ba? Kaya nga nagpapalapad siya ng papel sa mga kapulisan eh. Biruin mo dinapahiya siya. Nung nakiusap si Danny Navales sa PNP na kung po pwede bigyan ng escort si Daniel Rason. Tapos nung hindi siya pinayagan, pinagbigyan nung kausap nila na pulis, sabi niya ni Danny Navales, na lang daw, kakausap na lang daw sila ng mas mataas. Sabi nung pulis, ako na po yung pinakamataas. Yun nga, mahilig sila sa ganon, yung magpalakas. Kaya smell fishy yung pagbibigay nila ng kung ano-ano sa PNP. Kasi nga may gusto silang hindi yung style kasi nila, hindi naman sila gagawa ng isang bagay na walang kapalit. Oo, totoo 'yan. At pakilala mo muna, sino ba si Manong? Hindi ba may kapatid si Manong Laya na asawa nung kapatid ni Arlene Rason? Nilo. Pinilong ACDC din. Akala ko naman nilaki tarantadong yun. Pumitik. Di ba yung kapatid nun, asawa nung kapatid ni Arlene Rason? Oh, yung Mylene ba yun? Oo, si Mylene. Di ba yun nasa Hong Kong? Mayabang yun eh. Oo. Yun pala yung nagpakilala kay Bonjing. Alam mo, yung anak nila, yung si JM, nakapangasawa ng Chinese yata yung napangasawa. Tinatanong ko, kumusta yung si JM? Kasi nadistino ko yung mga anak nila si JM sa KNC. Hindi daw niya kinakausap yung kanyang daughter-in-law. Sabi ko na, ba't naman ate, hindi mo kausapin asawa yun ng anak mo. Ayaw niya, galit siya. Kapatid ni Japayuki. Oo, yung kapatid ni Japayuki. Mga feeling pa naman yun, gusto nila yung kung lang sila ni Bonjing, gusto nila yung parang kilalanin din sila kahit saan sila magpunta. Ganon sila kayabang. Oo. Yayabang. Tarantado kayo naglilinis nga lang kayo ng tubo, bugo. Langit na yan si Japayuki. Niya, pagmamalaki. Kaya nga pinayaman ang gusto ni Bonjing yan para, kasi yun ang pakilala niya, businesswoman ng tarantado. At saka tingnan mo kung di double standard yung doktrina nila. Pagka ang ordinaryong miyembro, nakipaghiwalay, tinitiwalag nila. Pag nakipag-iwalay sa asawa, tinitiwalag nila. Samantalang ito, yung mga malalapit sa royal family. Biro mo, yung kapatid ni Arlene Rason, nakapag-asawa uli. Sino yung asawa ni Mylene? Yung si Brad Jason, dyan sa Brad Jason Torrio sa Hong Kong, na nagtatrabaho sa Hong Kong Disneyland. Oo, sa Disneyland, sa Hong Kong. Biruin mo, tapos itong si Carol Ruga, ganun din naman Kasi nga, ang pakilala nila, sila
Mga business tycoon. Oh, business tycoon ng iglesia ni Daniel Rason. Mga business ng mga tarob. Anong tarob? Binaligtad ko lang. Ay, ganun ba? Binaligtad ko lang yun. Mahilig naman talaga silang mag-business na ano, di ba? Mga uhaw sila sa, ano sa you. Sabi ni Brad Ace Abalos, hello, Mama Mary. Mga uhaw sila sa u. Anong U? Uhaw na uhaw. Galit na galit yan sila pagka nakikita nila tayo, tapos yung tawa tayo ng tawa, doon galit na galit yung mga yun. Sorry sila. Natin si Japayuki, iyon, kasi nga, lahat ng membro, alam, si Japayuki, ano yan, executive. executive na CEO ng plumbing industry. Sige, magsalita ka lang, magsisiar ako uli. Executive. Ang business nga yung kanyang mani. Nagbi-business si Japayuki ng mani niya. Ay, pang-aminin na siya ay Japayuki. Naku! Japayuki naman talaga, ayaw pang-aminin. Diba, sila nga mismo ayaw nilang tanggapin sa sarili nila na Japayuki si Japayuki. Diba? Kayo kasinungalingan, kayo kamo ang sinungaling. Di nahihiya. Hoy, nasan ka na? Nahihiya si Japayuki. Kumusta si Ate Deng? I-shoutout mo si Ate Deng. Hoy, Ate Deng! Ano na? Ano? Sabagay, Ate Deng, hindi naman na nila pwedeng anuhin yun, yung puwersahin. Kasi, syempre, marami nang kapatid na lumalayas yung mga matatandang kapatid. O, bakit sino naman tanga ang maniniwala kay Bonjing sa panahon ngayon? Diba? Ate Deng, kailan ka namin makakasama dito magsalita? Mababaril na tayo. Mas maraming alam si Ate Deng, di ba? Oo, maraming alam yun. Di ba nga kaya nga nung buhay si Soriano, lagi siyang sinusumbong. Kaya nga pinulpito yang si Bulendeng, di ba, si Ate Deng? No, kasi hindi, ang nagsabi, wala naman, di naman siya kasi eksaktong nagsabing Japayuki. Yung iba yung nagsabi, pero ang nagsabi rin nun si Resty. Kaya pumasa ni Resty. Nung nasa Hong Kong pa si Ate Deng, di ba? Oo. Kasi nga, pinagtatakpan nila kunyari, pero ang dinikdik nila si Ate Deng, wala namang siya eksaktong nagsabi, hindi naman siya. Yung iba ang nagsabi. Uy, bakit kung sasabihin Japayuki, di demanda, totoo naman, tarantado ka kamo.
Anong kadima-demanda doon? Totoo naman, Japayuki eh, di ba? Sabi niya ni Bonjing, dati, kami nagsabi ng Japayuki asawa niya, ididemanda niya. Ididemanda tayo! Demanda mo ko eh! Hindi namin ni Bonjing eh. Oh, yung asawa niya, pag kami nagbanggit, pagka kami nagbanggit na Japayuki yung asawa niya, didemanda niya. Oh, didemanda tayo. Oo. Sabi ni ni Brad Ray Barcelona, cultural dancer daw si Matitina. Kalokohan. Kalokohan yun. Kalokohan yun? Anong cultural dancer? Di ba sa cultural siya binayo? Di ba sa cultural sila nagbayuhan? Cultural Center of the Philippines. Oo, di ba? Oo. Ano ba yung binayo? Doon sila nagbayuhan sa sasakyan. Di ba bayo yung yung bigas? Alam kong binabayo yung bigas eh. Binayo ni Japayuki si Bonjing. Kaya na praning. Nadali siya ni Japayuki eh. Imbis na nadali niya si Japayuki, siya yung nadali ni Japayuki. Nagulat nagulat si Alikabok. Ba't lumulog yung sasakyan? Oo, ba't kaya ano na nangyari doon sa dalawa? Mukhang nag-aawa yata. Nagsaksakan. Nag-away! Nagsaksakan sila sa loob ng sasakyan. Oo, kaya tingnan mo, naging intensity 10. Umaniw eh. Humanig eh. Kaya nagulat si Alikabok. Ay, ano na nangyari doon sa dalawa? Ba't yung sasakyan? Siyempre, yung sasakyan, iisipin mo, yung sasakyan, bigla na lang akala mo merong anong nagwawala doon sa loob. Baka si Kamoto gusto pang buksan baka nabayo pa siya doon. Tarantado ka. Alam mo na nga gumagalaw yung sasakyan. Meron dito merong comment dito. Sabi ni Sis Rosalinda Lisboa, yun din sabi ni Brad Eli noon, cultural dancer. Siyempre pinapakaganda-ganda nila si Japayuki. Kasi no choice na si Soriano noon kundi tanggapin yung katotohanan na yung asawa ng kanyang anak anak-anakan na inaano din yun. So kailangan niyang pabanguhin na lang yung no choice siya. Meron ding comment dito si Zen Nis Imperial. Ang alam ko dyan noon, nakilala nila KDR si Irene sa bangko. Sa bangko raw nag-work. Di daw totoo, Japayuki. Hindi po Irene. Arlene po. Hindi, ayun. Hindi po Irene, Arlene po. Accountant pala si... Tingnan mo, mag-iimbento ko na nagtatrabaho ngayon sa bangko. Saan bangko? Nagtatrabaho daw sa bangko si Arlene. Baka sa bangko ni Bonjing. Bangkero pala itong si Arlene Rason. Oo. Bangkero. Bangker. Sabi ni Brad Alvin Manuel, shout out Brad Badong. Musta na? Ano ba totoo? Cultural dancer lang ba?
cultural dancer lang ba daw si Arlene Rason? Meron bang cultural dancer na tinitake out ng Hapon? Kaya nga, tinitake out para, anuhin, para... Di ba nga sabi nung best friend ni Ate Deng sa Kalumpang dyan sa Bulacan, mabenta nga si Mabenta nga si Japayuki. Hindi nga daw yan nakakapahinga eh. si pala siya, si Kuratya. si siya si Osang. Kuratya, ang babaeng walang pahinga. Ang babaeng walang pahinga. Kaya nga nagustuhan ni Bonjing yan kasi nga lagi nung nakikita niya yan nakikipagkita yan dyan lagi naka-tek-tek short yung tarantadong yon. mahilig pala sa kept short. Oo. Kaya syempre si Japayuki ang interest nga talaga bihagin tong si Bonjing. Nabihag. Nabihag. Yan. Natuliro-tuloy. Pasok sa banga ngayon tong si Bonjing. Shoutout mo yung mga kapatid sa New Zealand. May nakita ako na nanonood from New Zealand. Pasok sa banga. Siya ngayon ang napasok sa banga Yan, pasok sa banga. Shoutout natin yung mga nanonood. Si Sister Jermily Nonasan Balahadja, Sister Angie, Brother MG Carion, Brother Raymond DG, Kapampangan to. Si Sister Lermy Hernandez from New Zealand. Si Van Halen, si Brother Nico Ronel, si Sister Delgado Camtan Janet, si Brother Arnel, si Brother JP Divan, at si Sister Rosalinda Lisboa. Yan, yung ibang mga ko. Sabi ni Brother Potpot Jopot, si Willie Santiago ang nagbukon niyan sa mga kapatid na Japayuki si Lengleng. Kahit naman si Bonjing, kahit naman niya Japayuki kung si Japayuki. Kaya lang, lately na lang niya siguro nalaman na Japayuki itong si Lengleng. Kasi nga, kasi itong si Bonjing din. Malibog. Makalaman. Yan. Puro kalibugan niya. Ayan, ang nadali niya. No, di ba ang dami niyang pinapatungan? Meron siyang pinatungan sa kotse, sa loob ng kotse. Mahilig siya sa kotse. Kaya nga nadali niya Yakuza. Nadali niya Japayuki. Yakuza si Japayuki. Ayan. Na-Yakuza siya. Oo, ito naman si Bonjing, Takusa. Hindi siya takusaw Lahat ginagawa niya pagka sinabi ni Japayuki. Pag sinabi niyang luhod. Tayo magpe-prayer meeting, luhod. Gusto nga niya, niluluhuran. Oo. Tsaka tingnan po ninyo mga kapatid biruin mo, granting na sila ang totoo. Biro mo, namimigay si Daniel Rason. Ang inilalagay niya doon sa mga box ng pinamimigay niya mga goods, love kuya. Hindi ba dapat love MCGI? Siyempre, ang gusto niya, maging fame talaga, kahit saan. Yun naman talaga ang intention niya, maging fame. Siya yung laging gusto niya yung kakaiba. Pinupuri, pinapasalamatan, pinararangalan. Kaya nga nagtayo na nga siya ng Rebuto, Dapat nga, Rebuto.
Mahilig sila kamo sa nangongolekta kamo sila. Ayan. Kaya, ayan mga kapatid. Mild pa po yan ha. Pagka si Popot Manimbo pa ang umakyat dito, naku, mas po yan. Sabi ni Sis Rosalinda Lisboa, grabe, mga pasabog nyo, Sis Mary, wagas po. Talaga. Makapanindig balahibo. Daming natauhan. Sabi ni Brad Ray Barcelona, tinarget talaga ni Matutina si Bonjing. Opo, totoo po yan. Kaya nga tingnan po ninyo, meron na po ba kayong nakitang picture ng royal family magkakasama po sila? Mga kapatid, kasi behind the camera, sila po nagsisiraan. Putatsing nga ang tawag sa kanya, putatsing. Ang tawag nga ng mga magulang ni Danya Rason, putatsing kay Arlene Rason. Pamilyang putatsing. Nanggaling na yun. Kaya nga, kinahihiyan niya na si Putatsing. Ayaw nilang kaharap yan. Biruin mo, pinag-aral nga naman sa CEU. Tapos, ang mapapangasawa lang, babaeng mababa ang lipan. Ang gusto niya, mataas ang lipad, sumabratas. Lumagpas. Sumirit. Ang gusto lang po ay niluluhuran. Niluluhuran. Di ba nga nag-prayer meeting sila sa Bicol, doon sa Lucky Port Hotel. Tingnan mo, kung yun ay nagbabanal talaga, tsaka kung ano sa isip niya, imposibleng walang makakita sa kanila, di ba? Natatawa nga ako nung galing kami sa Brazil. Itong si Arlene Rason, naiwan niya sa loob ng eroplano yung mga passport nilang lahat. Naku, nasa Dubai International Airport kami, galit na galit si Bonjing. Yung pinsan mo, galit na galit siya. Hindi ba tanga-tanga yan si Matutina? Naiwan sa loob ng Kasi sa mga kapatid, sa eroplano po, pagka bumaba ka na, lumabas ka na ng eroplano, hindi ka na po pwedeng makapasok. Paano ang ginawa? Paano nakuha? Ayun, di natuliro sila. Hindi kumontak ng makukuha mo naman yon. Kaya lang, maaaberya ka nga lang. At kakabaka ka. Madidelay. Yes. Pauwi kami ng Pilipinas noon. Kasi si Matutina ang alam lang biyahe pa Japan. Sabi ko nga kila Yeye noon. Yung anak ni Don Capulong, sabi ko, naku, buti na lang hindi ako yung nakaiwan ng kasi talagang mainit ang dugo sa akin ni Ismael Lagi kaya akong inaaway niya si Ismael. Nung kamong Ismael, dumali-dali ka dyan. Tapos ito pa, nung nasa nasa Pilipinas kami, papunta kaming Brazil, nagka-aberya din kasi yung isang bag niya na hand carry, merong bala ng baril. Buti nakapasok yun. Siyempre may mga connection sa NAIA, may mga kapatid na nagtatrabaho doon. Sabi ko, ayan Kasi noong nagka-aberya kami, dahil yung mga luggage namin sa pamilya ni Don Capulong, merong sumobrang 2 kilo, 3 yatang luggage yun. So galit na galit sa akin si Danya Rason noon. The following travel namin, siya naman ang nagka-aberya. Merong nahuling bala ng baril sa bag niya. Sabi ko sa loob-loob ko, yan. Yan, kamo, kinarma ka. Kinarma ka. O bakit Danya Rason, bakit meron kang bala ng baril sa bag mo? Naku. Mahilig yung mamaril Yan ba yung mangangaral ng Diyos?
Hindi ka mangangaral, mangangangkong ka. ang kakasobra ka mo ng kangkong mo, ang nakangkong mo, reject pa. Nakangkong mo, ano pa, bulok pa. Tado ka kamo, nangangangkong ka kamo sa bagay, di ba nga businesswoman tong si Matutina. O yun, na business tuloy siya. Mga monkey business. Kaya nga tama yung observation ni Brad Jan Cuencajo, yung dating diakono dyan sa lokal ng Hong Kong. Nung nagbakasyon siya sa Pilipinas, sabi niya, bakit ang daming improvement sa KDRAC, pero yung central natin sa Apalit, wala mang ka-improve, walang nangyayaring improvement, pero tayo, bigay tayo ng bigay, patarget sila ng patarget para sa construction ng sentral, construction ng hospital. Bakit walang improvement? Sabi ni Brad Jan Cuencajo, doon na siya pinasama ng pinasama, si Brad Jan Cuencajo. Siyempre, kasi alam nila sa sarili nila, nababagsak na yung ni Bonjing. Kasi nga, siyempre, sinuntangan naman ng mananatiling di ka magigising nga, yun at yun ang yung mga pinapaksa niya, siya mismo, hindi niya ma-deliver kung ma-explain kung ano yung pinaksa niya. Oo, hindi niya ma-deliver ng maayos. Kaya nga sabi ng mga kapatid, meron nga kapatid na nag-gano sa akin, nag-message sa akin, Badong, sabi niya ganyan, biro mo yung kanyang paksa, iyan na naman, na mabuting katiwala. Biro mo, ilang linggo na itong mabuting katiwala na sinasabi niya. Kasi, kaya yung mga, di nyo ba napapansin, ang mga pinapaksa ni Bonjing, yung mga pang-depensa business niya, parang tinatamang guilt niya yung mga membro na kung hindi magbibigay, parang ganun, di ba? Yun yung mga patutsada ni Ismael. Ismael, tarantado ka. Simpleng-simple lang yung mga tinuturo mo. Ikaw mismo, parang doubt ka pa sa sarili mo kung totoo ba yung sinasabi mo. Hindi ka totoo. Kasi nga hindi nga siya naghahawak ng Bible. Kung ano pinaghahawak. Siguro baka nga puro porn lang ang hawak ng tarantadong yan Eh, sino maniniwala sa'yo na ikaw ay nagbabanal? O, sige nga. Dapat pag nagbabanal ka, ikaw mismo sa sarili mo, maging leader ka ng kagandahan. Wala Puro porn ng biro mo. Doon sa kwarto ni Bonjing sa Muñoz dati, ang caretaker si Nilo Laya, si Manong Nilo Laya. Pichupain din kasi yun merong mga VHS tape na bold movie. Kaya nga, imbis na sila mismo ang maging leader ng magandang para sila gayahin. Natural, tingnan mo, yung anak niya mismo. Sabi nga din ni Kasangkay, nung pininturahan daw niya yung kwarto nila, di ba yung kwarto nila dati sa Central, yung sa taas ng orphanage. Oo. Nung pininturahan daw niya yung kwarto, pag angat niya doon sa kama, ang daming Betamax tape na bold movie. Tapos sasabihin nila na huwag daw manonood, samantalang sila nanonood ng bold movie. Huwag manonood, pero sila yung gumagawa, sila yung leader. Oo, biro mo, ikaw nagtuturo at nagsasabing huwag kang mangangalon niya, nangangalon niya ka. Number 1 kalonyero yung si Daniel Rason Hindi ba kalonyero yung buhay pa yung asawang hapon, kinalon niya mo na si Arlene Rason? Gago din kasi itong si Japayuki kasi nga sinisilaw niya ng gusto sa material. Siyempre si Japayuki, natural, yun nga ang hanap niyan
Gold digger eh, di ba? Gold digger nga siya. Gold digging whore. Oh. Eh, yun, naka-jackpot siya. O, ba't pagpapalit niya yung si Yakuza? Pinagpalit si Yakuza sa kanya eh. Kasi, nung una, magaling daw siya kang mangangkong eh. Na sooner or later, nawala na yung pagkakangkangkong niya. Yun pala, iba na ang gusto. Iba na ang gustong kangkungin. Ngayon, mga kapatid, bakit namin ginagawa ito? Sabi nga ni Mama Mayra Rason. Eh, ba't kami titigil? Kawawa yung mga kapatid pag tumigil kami. Hindi titigil yang si Danya Rason sa paglalason sa kaisipan ng mga kapatid. Kagaya niyan, si Sis Chris Reyes sa Canada. Biruin mo, hindi siya kinakausap nung anak nila dahil diyan sa pambabakod ni Danya Rason. Hindi ba kayo naaawa sa mga magulang ninyo? Hindi ba kayo naaawa sa mga miyembro ng mga pamilya ninyo na dinidisregard ninyo, binabastos ninyo dahil sa maling turo ni Danya Rason? Yun yung nila, yung paniniwala nila na kawalang hiyaan. Tapos merong mga pamilya na sasabihin ng okay lang na magkawatak-watak, masira yung pamilya natin. Basta ako, magiging loyal ako kay Danya Rason, kay Kuya. Hanggang kamo saan yung sinasabi mong yan? Kaya pagka kayong wala nang kaya kayong pagtanggol pagka wala na kayong wala na kayong kabuhayan, tayo na kayo kay Bonjing. Alam mo nyo, yung maraming mayaman na hindi nila alam, no? Na talagang mga milyonaryo. Naubos ang kayamanan. O, nung naubos, bandalang huli, yung iba, tinitiwalag pa. correct. Biruin mo kilala mo si Ate Lisa Felipe, di ba? Oo, si Lisa Felipe, alam nyo ba? Papabilihin nila yun ng ticket. Kung 5 ticket lang ni Bonjing, pabibilihin. Itiniwalag yun si Ate Lisa Felipe. Mabait yun. Eh, marami na silang nahuthut dun eh. Nagtaka nga ako, bakit itiniwalag? Siguro, lumalaban. Alam mo naman sila, pagka lumalaban, lalo't napapahiya sila, tiwalag yung nila. Pang depensa. Yan po ang Oo. Ako sasabihin, lumalaban na yan, kaya anuhin mo na yan. O, di ba? Doon ko napatunayan nung sa akin na ginawa na pinapasama na ako na masamang tao daw ako, etc. Sabi ko, teka lang. Kaya na-realize ko, merong something doon sa pagkakatiwalag kay Lolita Hison. Merong something doon sa pagkakatiwalag sa tatay mo na pinapasama nila na yung tatay mo, kinakalat nila, binawi daw yung abuloy, etc. Oo, ganyan nga sila. Pagka yung, kunyari, may pera ka, tapos kukuhanin mo na sa kanila, iba na ang magiging statement noon, lalo pagka yung mga kapatid, nalaman yung story na yon, iba yung ikukwentong storya. Oo. Na kay ganto, lumaban sa ganon, binawi yung abuloy, pinalabas abuloy. Siyempre, ikaw naman iniisip nila, makakausap ba nila to? Yun ang inaano nila, makakausap ba nito? Tingnan mo, di ba kung iisipin mo, mawawala na pala yung tatay ko, o at least kahit pa paano, nakapagpasabi pa siya ng totoo na hindi nga, maski ako, hindi ko rin alam yun eh. Oo, meron siyang mga nasabi at saka yung mga sinabi niya, talagang matinding revelasyon. Kaya nga, ibig sabihin, yung taobang mamamatay, magsasabi pa ng kasinungalingan? Oo, at saka ito pa Mama Mary. Bakit ang sinasabi nila nung namatay yung tatay mo, sinumpa daw ng Diyos? Kumusta naman kaya si Soriano? Yun nga ang hindi nila alam eh. Parang sinumpa, ang lahat ng bagay may dahilan. Kumusta naman kaya yung kamatayan ni Soriano? Sila nga, hindi nila mailabas-labas yung kamatayan ni Soriano eh. Kaya namatay sa sarap. Ayun, namatay sa sarap. Bakit sarap? Siyempre,
nagsalpukan eh. Nagsabot may derby. Tatlo derby na yun eh. Kaya pala iba-iba yung version. Merong version na pagkatapos daw ng doktrina niya, sumigaw lang daw siya ng aray, namatay na daw siya. Meron naman, kumakain daw, nag-CR, sumigaw, namatay, namatay. Meron naman, nagte-treadmill daw, sumigaw. Kumakain ng jumbo hotdog, nabilaukan. Yun. Ayun, mga kapatid, totoo po yung kumakalat sa social media na may relasyon si Ulysses at saka si Soriano. Totoo po yan and undeniable truth po yan, mga kapatid. Ang daming mga pictures. Kasi noong pa man nasa Pilipinas pa lang sila noon, may relasyon na yon. Oo, kaya nga untouchable itong si Ulysses sa pamilya ni Daniel Rason. Oh, totoo yan. Kaya nga, yung mga pamilya na both side, Rason and Soriano, pag mga nagsha-shopping, kunyari, punta ng duty free, lahat nagsasamahan yan kasi nga naiinggit kay Yuli. Tsaka meron pong merong talagang sagana sa pera yung pamilya ni Yuli Villamin. Kasi merong kapatid na sa account niya pinapadaan yung sustento sa pamilya ni Yuli Villamin. 500,000, 1 million, 1.5 million, 2 million. Kita mo nga. Tapos yung mga miyembro nagtitiis para meron kang maiabuloy. Tapos sila, sarap buhay. Oo. Sarap buhay. Sarap buhay. Kaya niloko po talaga tayo, mga kapatid. Ako nga, hanggang ngayon, hindi ko matanggap na niloko tayo ni Soriano. Pakain-kain lang ng di ba? Pakain-kain lang ng hotdog. Sinabi mo, ako kamo, patuyo-tuyo lang. Kamo, ikaw pa hotdog. Hotdog na kumikibot-kibot. Hotdog na laging galit. Cheese dog. Cheese dog. Gusto pala jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Kaya nga ako nagtataka bakit galit na galit yung mag-asawang Dan at saka Beth Rason kay Manning Gomez. Wala silang magawa kay Manning Gomez. Siyempre si Manning macho din si Manning. Si Manning pala boy toy din yan Mahilig din pala sa Tapsilog. Kaya nga lahat ng mga boylet ni boy toy ni Soriano, meron po sila lahat bahay dyan sa Highview. Meron po silang bahay sa Highview. Kita nyo na, hindi pa kayo, dapat noon pa lang nagising na kayo, una-una pa lang noon, si Kalkal. Kaya nga, di ba, nagtataka ka, sabi mo, sino yung badong na yan? Kaya nga, hindi ka makapaniwala na ako nagsasalita ngayon. Kaya nga, sabi ko, sino ba tong, kasi nga, yung nagsabi kasi sa akin, sabi niya, di ba, kaya yung kasama natin dun sa rest house? Sabi ko, sino? Sabihin mo na ako sino yung nagsabi sa'yo. Si Ate Deng. Di ba? Natin yun sa rest house nung yun yung kumakalat sa YouTube na ano yun? Ano nangyari dun? Siyempre, hindi naman din ako updated sa mga nangyayari dyan sa MCGI. Malay ko ba din? Tapos nga nung napanood, sinend niya yung profile mo, sabi ko, hindi, kasi Badong, hindi kita kilalang Badong Si JR siya. Kaya nga, siguro, pinalad din na rin talaga na mapunta ulit sa abroad. Kaya kung balak na talaga umabroad ulit
yung pala rin ang dahilan. Para makapag-expose ka din na hindi natatakot. Kaya nga, ibig sabihin, syempre, pagka aminin na rin natin talaga na sila, kumbaga, kaya nilang gumawa ng, kaya rin nila talagang pumatay. Kaya nga, yung pagkamatay ng tatay mo, maraming nagdududa dun eh. Hayaan mo na yun. Syempre, magiging gano'n na nga lang din ang isipin ng tao kasi nga, syempre, hindi na rin natin kayang kontrolin kung ano iniisip ng iba. Oo, kasi automatic pagka may baha, automatic shutdown ng kuryente. Bakit na kuryente siya? Yun na nga rin. Hala na. Talagang gano'n. Siguro, lahat ng bagay may dahilan. Oo, tapos, tapos kapatid pa niya, si Nips-Nips, ha? Sabi ni Nips-Nips. Tapos na maliligayang araw niya. Tingnan po ninyo mga kapatid kung gaano kadumi ang budhi nila. Yung Nips, yung tatay ni Daniel Rason na yun, yun yung nagdemanda sa tatay mo, di ba? Oo, yung gago na yan. Bakit niya dinimanda? Anong dahilan? Malalim bang dahilan? Nandahil lang sa halaman na walang kwenta. Kasi yung tatay mo, nagla-landscape sila. Meron lang na kontrata na merong kailangang halaman. Yung halaman na yon nandoon sa lupa. Sa pagpura nila. Bakanting lote lang naman yun sa likod ng bahay nyo, di ba? Pero nung time na yon may bakod na yung ano niya, yung kanya. Pero nung mga panahon na yon, ang tatay ko yung nagtanim nun. Oo. So technically, yung halaman na yon sa tatay mo talaga. Oo. Tapos itong lupa na yon, yung 'di ba, yung nagkaso sila. Talo sila. Technically yung lupa na yon lupa ninyo kasi natalo sila sa kaso. Pero pakura nila, yun yung sa tapat ni Auntie Lina, di ba? Talo sila. Sabi nga ng tatay ko, sabi ko, naku, hayaan mo na yan. Kung talo-talo, hayaan mo na sa kanya. Naku, mahirap silang, masalimuot sila. Gagawa ng paraan para yung para... Maperwisyo. Gawin lahat na kaperhisyo na sabi nga nila, yung pera nila bumabalong. Totoo yan. Meron pang lupa sa Bulacan, kundi ako nagkakamali, na merong squatter. Pinalayas nila yung mga nag-squat. Iyon, yung lupa nila na pinamana sa kanila nung tsuhin nilang bilyonaryo, yung Babrason. Sikat na photographer. Yun dyan sa Manila. Yun, yon sa tatay ko, binigyan lang siya ng tatay ko. Tapos ang gusto niya, yung mga kasambahay ni Nonchuin mo si Babrason. Kasi sila yung nagmana doon sa mga property. Tsaka yung si Lolo Bob naman, mabait naman yun. Hindi kagaya ni Takyo. Wala namang kamag-anak na walang kamag-anak na nakadikit sa kanya kasi nga lahat kinukuha nila. Paano ka didikit sa kanila? Yung 'di ba yung may apartment? Sa lola ko rin yun nagtataka nga ako, napunta na sa kanila. Oo, yung 'di ba nagtinda pa nga yung pinsan mo doon? Anong pangalan? Si Bruno. Si Bruno, pina-Bible study pa sa akin yun, si Bruno. Bina-Bible study ko pa yun. Si Bruno Mars. Dinimanda rin yun ni Nips-Nips. Ano ka? Ay, ganun ba? Dinimanda ba? Hindi ba nga pinalayos niya doon sa lahat naman, alam mo naman yung mga yan. Di ba sinasabi nga nila, turo nila, bawal magdemanda. Pero sila mismo nagdidemanda. Oo, biruin nyo mga kapatid, sarili nilang kamag-anak, dinidemanda nila. Ngayon, sino ba naman si Badong para hindi nila idemanda? Kaya lang, hindi nila mademanda si Badong kasi wala sa Pilipinas si Badong. Useless.
Yung pamangkin din niya na late lang ng magbayad ng apartment, din inaanohan niya. Pinapadala niya ng demand letter. Pamangkin niya buo yun, ha? Ganyan sa kagahaman sa pera, yung sinips to nips. Hindi niya kayang magparaya, hindi niya kayang gumawa ng mabuti sa kapatid niya. Kapatid na niya yun, ha? Paano sa iba pang tao? Ay, ano na dito? Gabi na, kailangan ko nang umalis dito sa inistambayan ko. Dahil tinitignan na ako. Nantado kayo ka, ingay-ingay mo, ha? Kanina ka pa. Sige po mga kapatid, ingatan naman po kayong lahat at sana nasa mabuti po kayong kalagayan saan man po kayo naroroon. Hasta la bye-bye. Hasta la vista. Bye-bye po.